Hello, and for today, ang pag-uusapan naman natin is variance. So, isa to sa mga ginagamit natin sa measures of dispersion or variation at isa to sa mga ginagamit na talaga. No, yung previous na pinag-usapan natin na mean deviation, ginagamit din pero medyo madalang. Ito medyo ginagamit din. So, paano nga ba siya kino-compute? Okay, so ang formula natin ay s squared equals summation of quantity x minus mean squared over n minus 1. So kung maaalala nyo, yung sa mean deviation, yung ating MD, okay, equal siya sa summation ng absolute value ng x minus mean over n. So, di ba medyo hawig sila? Okay? So, ano ba pinagkaiba nila? First ay squared to. Ito, ang ginamit dito is yung tinatawag nating absolute value. Okay? So, ang kaibahan nila is etong variance parang pinalawak lang kasi ni-square niya yung sagot para makita lang natin yung layo talaga ng mga values natin. Whereas kay mean deviation, kinuli absolute value. Yun lang, para matanggal din yung negative sa kanina, sa values natin. Okay? Kung napanood niyo yung video natin. Ngayon, ang second difference ito, yung n-1, tas ito n. May isa pang version yung variance, okay? Kaya lang kasi pang senior high school na pinag-usapan yun na wala si n. Pero basically, yung label kasi natin na S squared, ginagamit yan kapag ikaw ay kumuha ng respondents para sa inyong research. So, kunyari nagre-research kayo, syempre hindi mo naman matatanong yung lahat ng target mong tao. So, kukuha ka lang ng mga ilan-ilan na magre-represent nung mga target mong tao. Okay? At dahil doon, pumapasok ng formula na to na n-1. Pero hindi na natin i-elaborate kasi pang higher, higher grade level na siya. So, yun lang kung bakit siya may n-1 at napansin natin, similar lang sila in terms of the formulas. Okay, to continue, so alam naman natin S squared is variance na, labels lang siya, summation again, pag total ang kukunin natin, next yung individual values natin, yung x bar natin is the average or the mean, and then yung n natin, yung number of data values. So, paano nga ba kinocompute si variance? Bale, gamit lang ulit tayo ng problem na binigyan na natin nun. So, yung math exam scores daw is 75, 82, 90, 88, and 80. So, let us find the variance. So, ano yung first step? So, yung first step is ganun pa din. We list down yung mga binigay sa ating values. So, we have 75, 82, 90, 88, and 80. That is your first step. Okay? Second step is to, okay, get the mean pa din. So, pansin nyo, kamukha talaga siya nung mean deviation. Medyo mag-iiba na konti sa process kasi nag-iba yung formula natin. So, paano nga ba ulit kinukuha si average? Ganun pa din. To get the average, add lang natin lahat ng binigay sa atin and then divide by 5 kasi 5 yung values natin. Okay? So, we divide by 5. At ang magiging sagot natin dito ay 83. Okay? Now, so we have yung ating x bar. Pwede natin gawin si step 3. Yun yung x minus mean. So, di ba, napansin natin, similar talaga siya. So, parang yung table natin nung dun sa previous nating lesson or video dun sa mean deviation. Ganun lang din halos. So, 75 minus 83, that's negative 8. Ito, negative 1. 90 minus 83 is 7. Ito is 5. Ito is negative 3. Ngayon, dito sa step 4, dito na magkakaiba. Imbes na absolute value, ang ginamit kasi natin is square. So, kukunin natin yung lumabas dito sa x minus mean, pero i-square natin siya. So, pag sinabing square, i-multiply lang natin sa sarili niya. So, kagaya nito, negative 8 times negative 8, that is positive 64. So, ba't naging positive? Kasi nga, negative times negative, positive. Okay? So, ito din, negative 1 times negative 1, or basically, negative 1 squared is positive 1. 7 squared is 49. 5 squared is 25. And then, 3 squared is 9. After nyan, doon natin kukunin yung summation. So,
Saan ang iba si variance kay mean deviation sa step number 4? Okay? So, dito na papasok si x minus mean squared. So, bali, total lang natin siya. Calculate tayo. So, pag tinotal natin yan, that is 148. Okay? And then, yung ating step 5, tama, step 5 na siya. Para makuha natin si standard deviation, gamitin natin yung formula na summation x minus mean squared divided by n minus 1. So, yung summation x minus mean squared natin, yung na-compute natin, which is 148, divided by 5 minus 1. So, fix yung 1 na yun. At ilagay lang natin sa calculator to, bali 145 divided by 4. Actually, mali pala ako ng sulat, naging 145. Dapat siya is 148. Okay, so palitan lang natin. This is 148, 148. Okay? At ang magiging sagot niyan is 37. Okay, ganun lang kunin si variance. And alam nyo na, it's your turn. Try nung sagutan yung problem natin kanina and gamitin natin yung concept ng variance. So, kung nasolve yun na, let us now proceed sa ating solution. So, step number 1 is to list yung ating mga x, okay? Lagi naman. So, we have 12, 15, 11, 19, and then 13. Step 2 is to find yung ating mean. So, lista lang natin to. So, 12 plus 15 plus 11 plus 19 plus 13 divided by 5. Okay? So, kung kakalculate natin yan, that is 14. Okay? So, next step, step 3 is yung ating x minus mean. So, 12 minus 14, negative 2. 15 minus 14, 1. 11 minus 14, negative 3. 19 minus 14, that is 5. And 13 minus 14, that is negative 1. Next, yung naiibang fourth step, yung kukunin natin sa x minus mean, pero naka-square. So, this is 4, 1, 9, 25, tsaka 1. Then, after nyan, kunin natin si step 5, which is summation x minus mean. Ayun pala dapat yung step 5 yung total, okay? So, pag tinotal natin yan, 4 plus 1 is 5, plus 9, 14. 14 plus 25, that is 39. Kung di ako nagkakamali, plus 1, 40. Yan. Next step, which is our last step, 6 na. That is yung formula natin. Okay, summation, x minus mean squared divided by n minus 1. So, palit lang. Meron tayo dito 40. Okay, 5 minus 1. This is 40 minus 4, which is exactly 10. Diyan natatapos yung variance. Pero hindi pa tapos yung video na to. Dahil meron pang kasunod na concept ito, yung tinatawag nating standard deviation. Magkaruktong tong dalawang to eh. Bakit sila magkaruktong? Kasi kung titingnan natin formula niya, almost similar dun kay variance. Okay? So kung makikita natin si variance, ito yung formula niya. Okay? Over n minus 1. Anong naiba? So ang naiba is ito. Yan. Yung radical sign. Anong ibig sabihin yan? Para makuha natin si standard deviation, kukunin lang natin yung square root ni variance. Kaya nga nawala yung square dito eh. In-square root natin yan. So, na-cancel yan. Square root mo lang yun. Kaya nabuo yung formula ng ating standard deviation. Ganun lang kasimple. Pero para sa may standard deviation, ito kasi talaga yung pinaka-ini-interpret natin. Siya talaga magbibigay ng eksaktong layo, okay? Pero average pa rin naman yun. Ito yung magbibigay sa atin ng layo ng mga values natin dun sa no-compute nating average, pero direct siya dun sa unit of measurement na ginamit natin. So, halimbawa, may na-compute tayong layo, lumabas dun ang layo is 2. Tapos, ang pinag-uusapan natin is score sa exam. Yung parang kanina. So, ibig sabihin nun, talagang 2 points yung layo dun sa mean. Ganun lang naman ibig sabihin ng standard deviation. Direct siya.
Okay? So, ganun pa rin naman yung ating mga ibig sabihin nun sa formula at try natin sagutan yung problem and then let us find the standard deviation. Pero, wag na natin pahirapan yung sarili natin kasi meron naman na tayong nakuhang s squared kanina. So, going back, okay, balikan na tayo, rewind. Okay, ang nakuha natin is 37. Kunin na lang natin yan para sa ating problem. Okay? So, kunin natin yung square root ng 37. That would be 6.0828. Yan. Okay? Depende na yan sa magiging teacher nyo kung ilang decimal places ang gagamitin nyo. Pero pag usually stat kasi ang pinag-usapan, statistics ay nagpo-4 decimal places. So, ano ibig sabihin yan? Kung meron tayong average, okay, kung meron tayong average na 83, kagaya kanina, okay, ang susunod na grade or score sa exam niyan is around 89. Parang ganon. So, yung layo niya is 6 points na gap. Tapos yung pabalik niya, another 6 points yan. That is 77. Hindi ako nagkakamali yan. So, yan. Nakadirect siya na point. So, parang yung purpose ni mean deviation kanina, parang siyang this is standard deviation. Pero magkaiba lang sila ng ginamit. Pero sa standard deviation, kailangan niya yung concept ni variance. So, ganun lang kinocompute si standard deviation. And again, kung babalikan natin tong example na ito, mabilis na lang sa inyo. Sige nga, pakisagutan muna saglit. At kung pinost mo saglit yung video at ginawa natin yung sagot, ganito lang siya. Kunin natin yung s squared kanina. Sakto yun kanina, we have 10. So, square root lang naman yan. So, we have square root ng 10. That would be 3.1623. Yan. So, yan yung magiging standard deviation natin. At kung i-compare natin, medyo maliit naman tong standard deviation to. So, around 3 points lang daw yung layo ng mga scores sa isa't isa. So, masasabi natin na medyo okay naman yung mga scores ng mga students sa math quiz nila. At yan natatapos yung standard deviation.